Kung atin pong napansin ngayong isang linggong ito, ay puro po ang banal na ebanghelyo ay puro po patama sa mga eskribas at pariseyo. Pero ngayong araw na ito ay nag-break at mula po doon sa mga aral laban sa mga eskribas at pariseyo, ay dumako tayo sa ito pong talinhaga ng Panginoon tungkol sa katapusan ng mundo. Ang tawag po dito sa theology ay eschatological discourse. Eschaton, ibig sabihin po yung tungkol sa katapusan ng mundo. At ang ginamit ng Panginoong talinhaga, siguro itatanong nyo, Tita Kleng, magandang umaga po, na ano ba yung talinhaga? Just for a review. Ang talinhaga po sa English ay parables. And parables in the modern parlance are stories. Istorya lang po yan. Istorya ni Jesus na ginagamit niya para maintindihan nila ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Sabi nga po ay parables are earthly stories with heavenly meaning. Gumamit ang Panginoon ng mga istorya na hindi lingid sa ating kaalaman. Kung hindi ito ay naaayon at sabihin natin within the bounds of our human experiences, ito pong ginagamit ng Panginoon. At ano ang kanyang purpose? I-introduce sa atin ang tungkol sa kingdom values. I-introduce sa atin ang tungkol sa kaharian ng langit. And at this point, ang ginamit niya ay yung parable of the 10 virgins. Alam po nyo kasi yung Jewish wedding, ang kanila pong tradisyon, yung babae po na ikakasal ay susunduin ng groom. Pero bago po yun masundo, ay mag-uusap yung dalawang partido. At minsan nagtatagal dahil may mga agreement na dapat nilang maisara at dapat sila ay parehong amenable sa magiging kasal. Siguro merong mga dote, kung paano pakakainin, anong kanilang handa, saan nila gagawin, at minsan ay nagtatagal. At ito po ang larawan ng pagdating ng Panginoon. Very, very uncertain. Like the Jewish wedding. Kaya ang mensahe, kailangan laging handa. Kailangan laging hindi lamang half-hearted prepared, kundi full preparation is needed. At dito po sa talinghagang ito ay may 10 sabihin nating dalaga na lumabas. 5 doon ay hangal at 5 doon ay matatalino. Bakit kaya silabing hangal? Abay, nagdala lamang ng ilawan, pero walang dalang ekstrang langis. Hindi nila alam kung kailan dadating, so maaaring maubos yung langis, kaya hangal sila dahil hindi nagdala ng ekstrang langis. Eto namang mga matatalino, bukod doon sa ilawan na may langis, ay nagdala pa ng ekstra. Kaya naman nung kumatok ng hating gabi na dumarating na ang lalaking ikakasal, alay wala ng ilaw yung mga hangal. At kaya humihingi ng tulong, pengi naman ng konting langis, kahit 10 lang, o kaya 20, 25. Ay sabi nung matatalino, pag binigyan namin kayo, kami naman ang mauubusan. Kaya mabuti pa, bumili muna kayo ng inyong ekstrang langis. Kaya nang sila'y bumibili, saka naman dumating ang lalaking ikakasal at ipininid na ang pinto, sinimula na ang kasalan. Mga kapatid, ano po ang paglalarawan natin dito? Una po, ano yung langis? The oil symbolizes things we cannot live without. Ito po yung mga bagay na very, very essential in our life.
Ano po kaya yon? Ito po ay langis ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kung wala po nito ay hindi po tayo magtatagumpay sa buhay. Sa panahong tayo sinusubukan ng Panginoon, kailangan meron tayong matibay at matatag na pananampalataya. Sa panahong tayo ay nawawala ng lakas, nawawala ng pag-asa, saan tayo kukuha? Sa lakas ng pananampalataya. At kapag tayo napapagod na at nahihirapan, ang lakas ng pag-ibig ang magbibigay sa atin ng motibasyong maglingkod at tumulong sa kapwa. At sa panahong tayo ay nakikita natin ay ang sangkatutak ng mga problema, kailangan natin ng langis ng pag-asa. Hope that we can bounce back. Hope that we can change for the better. Hope that we will see a different perspective in life. Kaya ang problema ng mga hangal ng mga babae, hindi sila nagdala ng pinakamahalaga sa buhay, ang langis ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. At ano po ang pinakang mensahe ng banal na ebanghelyo? Kung ang kasalan ng mga Hudiyo ay hindi nila matiyak kung anong oras, eksaktong oras, at eksaktong dating ng lalaking ikakasal, gayon din naman ang pagdating ng Panginoon, hindi natin alam. Pwede siyang dumating sa hating gabi, madaling araw, umagang-umaga. Pwede din siyang dumating kahit anong oras. And so, what does it give to us? That we need to be prepared every now and then. We need to prepare at all times and always. Handa po tayo. Handa po tayo sa pagdating ng Panginoon. And the best preparation, of course, is by always praying and doing what is expected of us. And of course, napakahalaga na tayo ay nasa estado ng grasya. Panatilihin pong tayo nasa estado ng grasya, kaya kung anytime na tumawag ang Panginoon, ay hindi po natin, at tayo po ay magiging handa. Well, the great athletes are not those who are the best and the strongest, but for those players who keep their pace until the end. Ano po ba ang problema ng Gilas Pilipinas? Tumbukin na natin. Bakit laging talo? Ay napakagagaling. Sabi ng ilan, nasa coach po. Maaari pong tama kayo, nasa coach. Sapagat siya ang nagpaplano. Siya ang direktor. Pero meron pang isang bagay. Nasa player din po yan. Ang isang magaling na player ay dapat magaling hanggang sa katapusan. Ang problema, ang Gilas po, magaling lang sa first quarter and second quarter. Pagdating ng third and fourth, ay hindi na nakakashoot. Ayun. Kasi nga po, naka-anchor ang play kay Jordan Clarkson. So kung ako ang kalaban, anong gagawin ko? Babantayan ko lang si Clarkson. Tapos na. Pag nawala si Clarkson, hindi na nila alam kung ano ang gagawin. Ibig sabihin, walang plano. Kailan lang ginamit si Kai Soto? Kahapon. Ha? Dahil na-pressure na yung coach. Ay sabi nga, ay pambarangay lang yung kanyang level ng paglalaro. Sa gagaling po ng Gilas, ay wala akong kagilas-gilas. Talagang ang nangyari ay kumbaga sa Lukbay, galas na lang ang natira. Ay walang gilas. Bakit po? Sabagat doon nga po sa ending, ay talo, third and fourth quarter. Ang basketball game po hanggang fourth quarter. Laging lamang sa first quarter. Hanggang second quarter, laging lamang. Pagdating ng third quarter, wala na. Pagdating ng fourth quarter, ay hindi na makashout.
Pagod na si Clarkson, ibibigay pa rin. Oh. Ay, hindi na natuto. Simpleng-simple. Kaya nga, ang tunay na magaling na manlalaro ay kanyang pinananatili ang kanyang pacing hanggang sa kahuli-hulihan. At ang tunay na Kristiyano ay gayon din, na tayo'y nagiging handa hanggang sa kahuli-hulihan. Kaya pagdating ng araw, handang-handa na tayong sa pagdating ng Panginoon. Hindi po natin alam kung kailan siya dadating, pero ang pinakamahalaga, handa po tayo kahit kailan. Sabi po ni San Agustin, the Lord has kept His coming hidden to all of us, so that every day we will prepare, so that every day we will long for His presence. Kaya nga, hinayaan ng Diyos na maging lingid sa ating kaalaman ng Kanyang pagdating. Bakit? Para araw-araw, oras-oras, pinaghahandaan natin ang pagdating ng Panginoon. The Lord is coming very soon, but we do not know the exact time, the exact hour, pero ang pinakamahalaga, sana po, we must always be vigilant. We must always be ready for the coming of the Lord into our life. Amen.